Open. Ma'am, cellphone. Ma'am, cellphone no? May camera sa likod. Ma'am, di ba kayo yung highlights, ma'am? For video friends, let's start the question from Marisol Abdulanan from GMA News. Ma'am. Hello mga vlog. Hello mga vlog. Ma'am, cellphone, ma'am. Please Sugat gid niyo, wala dito yun. Okay na? Close contact ka. Napansin nyo is yung nauna sa akin, hindi ka agad pinasa yung kanyang balot. Kasi gusto na siya ng balot. At saka yung nalitan nila para yung pinasa. Doon na pinasa ang balot. And sa akin naman, mabagal at tinulog din siya ng mga ilang seconds lang hindi mabagal yung lang, sa amin, nakikita ko sa mga sa akin, Pagkakay na lang. sa akin, mabagal lang. Bagal daw ang connection, everyone. Day Sarah! Waiting kayo si mga ma'am. Ano yung mga pang-presidente? Hindi ko mga wait-tulog ba? Usapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-own as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-usapan namin yun actually nung isang araw, merong 3 options. Paano siya maka-own para siya Sarah, I love you! So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. So, sabi ng lawyer dun sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath dating Pangulo Nakabludo, kapitrat we have until the day after proclamation in the noon of June 30 para siya makaupo. Well, definitely, yes. Wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Rodrigo. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances ng 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na kung paano. And sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, pwede ko ba daw iwan yung paso na nangyari. Sinabi ko naman sa kanya na Ulo daw, sa camera na daw. meron na kami mga projects na kailangan gawin sa campaign kasi ang expectation namin ay yung pagbabago program which should run at the end of school year. Dapat kasi walang pasok ng mga bata pag roll out ng construction. Ito yung title. So, sabay ko lang yung dalawa. Pag-aasikaso sa kaso niya,
project namin sa pagbabago kami. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have cut me. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo kasi sa inyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 50. More than, can you base that number? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local. Happy ka man, man doon sa number na feeling niyo makukuha niyo. Are you confident that that's enough to push for the issues na ni dating Pangulong Duterte and for those in the Senate? Well, hindi ko naman siya tinignan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tinignan na nakampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko naman na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung ano mangyari. Tinignan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi natin tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Unity and continuity. Ma'am, last reminder, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night with your family. Maybe yung some salient points, key discussions tungkol sa perhaps national issues or other issues na kinakaharap ng pamilya during that niya sa dinner. Wala kaming diniscuss na national issues. Nakita kami ni Congressman Pulong Duterte pero short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya sa Pilipinas with his wife. So nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa debate. Nandun siya at sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta doon na yun para siya na naman yung bumisita kanya dahil kapag kung ano yung mga nagbago ng mga sistema since noong nandoon last time. Yun lang ang napag-usapan namin. Ang detention lang ni dati Pangulong Duterte. Hindi kami nakita ni Mayor Baste Duterte dahil umuwi ako maaga. Dahil sobrang dilit namin yung panahon kahapon ay hindi ko na kaya yung nagpahinga na ako. Ma'am, we have Attorney Karen. ICP, na-mention po dati ni Congressman Paulo Duterte na ang ina-endorse ni former President Duterte ay si former Senator Rigo Nasan at si Colonel Ariel Geraldine. Nung nag-update na po sa kanya ng numbers, sinama yung mga possibility ng mga senators na non-PPP na maaaring manalo at okay po sa kanya kahit na with yung iba po in-endorse sila Senator Amy Marcos at saka si Congressman Camille Villar ang makapasok. Hindi. Hindi ko nabanggit. Hindi ko binanggit sa kanya yung extra na dalawang senators na kinakampanya ko. At ang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng PBB is dalawa yung slate nila na footwell. Isang slate is with Gringo Monasan and Ariel Lubin. Tapos yung isang slate naman is Camille Villar and Ivy Marcos. But I understand, kagabi, desisyon na ang PDP na dadalhin nila as guest candidates is Ivy Marcos and Camille Villar. I don't know kung medyo too late na siya, but hopefully matanggap pa rin ng mga kababayan natin ang balita ngayon at boto sila with two additional guest candidates, Marcos and Ma'am, we have Maya Padilla.
After this election, oo, yung kailangan kasi namin talaga i-roll out yung pagbabago campaign. Ito yung advocacy namin sa education ng mga bata at yung 1 million trees namin na kailangan namin matanim by end of our term ngayong 2028. But yes, hindi ko lang alam kasi nakakahamon yung commitment namin for this time. Pero yun yung plano. The plan is roll out the pagbabago campaign since ang target nun is walang pasok ang mga bata kapag kami nangangampanya noong edukasyon. Pangalawa is the masasalamat program ng Office of the Vice President. Yearly na masasalamat namin yun sa June. And then the other one is our LGBTQ celebration sa June din nangyayari yun. At yung pang-apat is yung Independence Day celebration with Filipino community in another country. Pinag-uusapan kasi namin ngayon kung paano gagawin yun. So June 12 yun at sa ibang bansa. At yung isa pa pala is yung May 31 na binubuo namin na gathering sa The Hague. Ito yung ICC Centennial na rally namin sa May 30. Birthday niyo po. Yes. Kasi nandoon na rin ako. Kasi promise ko sa mga magulang ko na mag-birthday ako na nandyan silang dalawa. So pumunta kami ng mother ko para mag-celebrate with former President Duterte. And then pagkatapos namin pumasok doon sa loob, I can a gathering, a discussion, a forum with mga kababayan natin OFW sa Bidon sa Philippines. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ang impeachment, iniiwan ko na yan sa mga abogado. Ina-update lang nila ako sa mga challenges na na-encounter nila sa kanilang paghahanda. And as much as kaya ko, tulungan ko sila at sinasagot ko yung mga tanong nila. At I point them to the right direction kung saan kunin yung mga documents or Hello po. preparations para sa impeachment trial. Ma'am, good morning. Clarification of mga doon sa balikan ko lang yung pagpatok or kanina PBB and Senator Marcos and your Representative Villar. Did they have a consultation with you before they made a decision, or it was really a party decision to have it decided 2 days before the midterms? They did not consult with me because I am not a member of PDP. They decided it on their own. But the former president, said na this about Senator Marcos and Representative Villar being guest candidates for Well, I not know because the lawyers who visit him every day, every morning, they give him updates as well on what is happening in the campaign and what will happen in the election. So likely, one of these days he will know because the lawyers prepare a brief for him every day and they visit him every day. Naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng kalalaki ko para faith and destiny na sinasabi po ni Tatay Digong? And then, is there any other way po to survive this dark chapter of the Philippine history? Oh, okay. Number 1, faith and destiny. Usually kasi pag panganak mo sinulat na yan. So, kahit ano ilang mo or iwas mo or kahit anong pagnuin mo, iyak at lahat ng mangyayari kasi talaga ang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo ma-prevent yan. Malilihis ka lang siguro ng daan, pero babalik ka rin doon where your faith and destiny lie. So,
might as well, for your peace, tanggapin mo na lang kung ano yung mangyayari. Dark chapter sa history ng bayan natin. I really do hope so. We did our best in campaigning for new individuals in the Senate, and I hope that we make the messaging clear for our kababayans to understand why they should go straight for PDP laban yung Senate. Partial nila po ng Ma'am, Ma'am, any update from the lawyers regarding sa appeal for the individuals that there are? Sandali ha. Sandali na. Kasi maganda doon na siya. Pwede tayo magpa-picture lang. Masaya sa malaw. Kasi mamaya magkagulo na tayo eh. Sige. Wala nang gagalaw. Ay, nagdihok. Ubos kami, bay. Huwag na gumalaw kasi maganda na yung Mike. Yes, Oo. Kapsyan, tulong na Ben. Tulong ni. Hello po.